Ang taon ay 1899, ngunit sa kahaliling daigdig na ito, ang mga dakilang bansa ng Europa ay nasa bingit ng digmaan habang ang mga bagong armas ay binuo. Sa London, isang grupo ng mga pulis ang nagulat nang makita nila ang unang tangke na sinira ang pintuan ng Bank of England, na sinisira ang lahat ng nasa loob ng mga silid habang hindi naaapektuhan ng mga bala. Ginamit ng tangke ang cannon nito upang barilin ang pintuan ng vault upang bumukas bago lumabas ang mga terorista kasama ang kanilang pinuno na si Phantom. Maraming mga kayamanan sa vault, ngunit ang gusto ng Phantom ay ang mga blueprint ng pundasyon ng Venice. Inakusahan ng Britain ang Germany ng pagnanakaw, ngunit hindi nagtagal, nagpakita ang Phantom at ang kanyang mga tauhan sa Berlin, kung saan kinidnap nila ang isang grupo ng mga siyentipiko at pinasabog ang lahat ng Zeppelin. Nagsimulang magsisihan ang mga bansa sa isa't isa at malapit nang magsimula ang digmaan. Makalipas ang ilang sandali sa Kenya, hinahanap ni Reed si Alan, ang sikat na bayani mula sa King Solomon's Mines. Isang matandang lalaki na tinatawag ang kanyang sarili na Alan ay nagsimulang magbahagi ng ilang mga lumang kwento ng pakikipagsapalaran niya. Ngunit nang banggitin ni Reed na siya ay nagtatrabaho para sa gobyerno ng Britanya at kailangan nila ang tulong niya, ang tunay na Alan ay nagpahayag ng kanyang sarili. Madalas pala siyang gumagamit ng kaibigan para protektahan ang kanyang pagkatao. Ipinaliwanag ni Reed na sinusubukan niyang pigilan ang susunod na digmaang pandaigdig. Ngunit tumanggi si Alan na tumulong dahil hindi na siya lumalaban mula nang mawala ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga kakaibang lalaki ang pumasok at tinanong si Alan para lamang barilin ang matanda sa pag-aakalang siya ang tunay. Agad na nagpaputok si Alan at naganap ang putukan, ngunit mahirap patayin ang mga taong ito dahil nakasuot sila ng baluti at gumagamit ng pinakabagong modelo ng mga baril na mga automatiko. Pagkatapos ng ilang napakatumpak na putok para pabagsakin ang mga lalaki, lumabas si Alan upang labanan sila gamit lang ang mga kamao niya, umiiwas sa mga bala at kutsilyo upang talunin ang mga masasamang tao gamit ang mga kasangkapan at kahit isang sungay sa dingding. Nakatakas ang isa sa mga kaaway kaya sinundan siya ni Alan, hindi napansin ang naiwan nilang maleta. Dahil siya ay isang dalubhasang sharpshooter, napigilan ni Alan ang lalaki sa pamamagitan ng pagbaril mula sa malayo, ngunit bago siya makapag-interrogate, tinapos ng lalaki ang kanyang sarili gamit ang lason. Biglang sumabog ang tavern, at dahil ang digmaan ay nagbabanta sa kapayapaang nakamit niya sa Africa, tinanggap ni Alan na tulungan si Reed. Nang maglaon sa England, ipinakilala ni Reed si Alan sa kanyang boss na si M, na nagpapaliwanag na bumuo siya ng isang koponan na kilala bilang League of Extraordinary Gentlemen upang pigilan ang Phantom. Nakilala din ni Alan si Captain Nemo mula sa 20,000 Leagues Under the Seas, na ang barko ay magdadala sa kanila sa Venice sa loob ng 4 na araw dahil ang mga pahiwatig ay nagpapahiwatig na ang Phantom ay susunod na aatake doon. Biglang nagsalita ang isang boses mula sa isang bakanting upuan at nagsimulang gumalaw ang ilang mga papel. Lumabas na ang isa pang miyembro ng team ay si Skinner, isang magnanakaw na gumawa ng serum upang maging invisible ngunit hindi pa nakakahanap ng lunas. Para hindi masyadong nakakainis, nagsuot si Skinner ng jacket at face paint para makita siya ng iba. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang miyembro ng koponan, ang kanyang pangalan ay Mina at siya ay isang dalubhasang chemist. Ngunit hindi nasisiyahan si Alan sa pagkakaroon ng isang babae sa koponan. Nagpapatuloy ang grupo at pinahanga ni Nemo ang lahat sa pinakabagong teknolohiya ng sasakyan. Ang driver ay ang kanyang katiwala na si Ishmael mula sa Moby Dick. Sa kanilang paglabas, hindi nila napansin na may sumusunod sa kanila. Sa kalaunan, nakarating sila sa pantalan upang kunin ang kasumpa-sumpa na si Dorian Gray, na pinapasok lamang sila dahil ex niya si Mina. Matapos nilang mapansin na nawawala ang isang painting sa dingding, ibinahagi ni Alan na minsang binasbasan siya ng isang mangkukulam sa pagligtas sa nayon, kaya sinabing hindi siya hahayaan ng Africa na mamatay. Natatandaan din niyang nakilala niya si Dorian noong bata pa siya, ngunit hindi man lang nagbago ang itsura ni Dorian. Iniiwasan ni Dorian ang lahat ng mga paliwanag dahil hindi siya interesadong sumali sa koponan, ngunit naputol ang pag-uusap nang lumabas sa anino ang isang grupo ng mga armadong lalaki kasama ang Phantom na humiling sa grupo na sumama sa kanya. Habang nagsasalita ang Phantom, napansin ni Alan ang isa sa mga tauhan ng kaaway na kakaiba, siya ang stalker mula kanina, na agad na nagpaputok sa kaaway. Ang kaguluhan ay naganap sa silid habang ang lahat ay nagsimulang lumaban at inihayag ang kanilang mga kasanayan sa proseso. Si Dorian ay immortal,
hindi niya pinapansin ang mga bala at naglalakad lang patungo sa kaaway upang patayin ang mga lalaki gamit ang kanyang espada at hayaan ang kanyang katawan na pagalingin ang kanyang sarili. Gumagamit si Nemo ng espada at martial arts habang si Alan ay ginagamit ang kanyang baril at gayon din ang stalker na lumalabas na isang American Secret Service agent na tinatawag na Tom Sawyer. Tinanggal ni Skinner ang kanyang jacket at pintura sa muka para patumbahin ang mga masasamang tao gamit ang mga bagay tulad ng mga libro. Tumakas ang Phantom at sinubukan siyang pigilan ni Alan, ngunit hinarang siya ng isa sa mga tauhan ni Phantom. Habang naglalaban sila, sinubukan ni Tom na habulin ang Phantom na nakatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana papunta sa ilog. Sa tingin ng mga lalaki ay tapos na ang laban, ngunit isang huling lalaki ang nagtatago at kinuha niya si Mina bilang hostage. Gayunpaman, biglang namula ang mga mata ni Mina at kinagat niya ang lalaki para patayin ito sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo nito. Siya pala ang dating asawa ni Jonathan Harker, na bahagi ng pangkat na pumatay kay Dracula. Pagkatapos ay tinanggap ni Dorian na sumali sa koponan dahil sa pag-atake ng Phantom sa kanyang lugar, at pinayagan din ni Alan si Tom na sumali sa koponan. Si Tom ay ipinadala ng gobyerno ng Amerika dahil nag-aalala sila na ang digmaan ay makakarating din sa Amerika. Ang susunod na pupuntahan ng koponan ay ang Paris, kaya ipinakilala ni Nemo ang koponan sa kanyang barkong tinatawag na Nautilus, na maaari ding gumana bilang isang submarino. Nang sa wakas ay dumating na sila sa lungsod, hinabol ni Alan at Tom ang isang malaking halimaw na kilala bilang Mr. Hyde, na sinisindak ang mga lokal kamakailan lang. Gamit ang mga kalkuladong shot, hinihikayat ni Alan si Hyde sa isang napaka-espesipikong lugar habang tinuturuan si Tom kung paano mag-aksaya ng mas kaunting mga bala na tinatawag ang kanyang nakatutuwang pagbaril na American style. Huminto si Hyde sa isang rooftop at bumaril si Alan para mahulog siya sa lambat na inihanda nila kanina. Nang makabalik na sila sa Nautilus, nangangailangan ito ng maraming tripulante upang pigilan si Hyde, ngunit nagawa pa rin ng halimaw na itulak ang ilan sa kanila palayo. Habang sinusubukan nilang pakalmayan siya, nadulas si Skinner at tinulungan siya ni Dorian para lang makalmot siya sa proseso. Nagawa ni Alan na patigilin si Hyde sa pamamagitan ng pag-aalok ng deal. Kung tutulungan niya sila, patatawarin siya ng Reyna at makakabalik siya sa London. Tinanggap ni Hyde at sa sandaling iyon, ang mga epekto ng elixir na kinuha niya upang mag-transform ay sa wakas ay natapos na at bumalik siya sa kanyang tunay na anyo, ang mahiyaing si Dr. Jekyll. Ngayong kumpleto na ang koponan, ang barko ay pumasok sa submarine mode at nagsimulang pumunta sa Venice gamit ang isang kopya ng mga blueprint na ninakaw ng Phantom. Ngayon ang koponan ay kailangang matutong mamuhay ng magkasama. Sa lalong madaling panahon si Alan ay nainis kay Skinner dahil hindi niya isinusuot ang kanyang Amerikana upang ipaalam ang kanyang presensya, at si Mina ay nabalisa ng malaman na sinasamba ni Nemo ang diyosa ng kamatayan. Gayunpaman, si Alan ay mas natatakot sa kanya kaysa sa ilang relihiyosong rebulto. Isang hapon pagkatapos pumasok muli ang Nautilus sa ship mode, sinubukan ni Alan na turuan si Tom kung paano mag-aksaya ng kaunting mga bala at bumaril ng mas tumpak, ngunit nang tanungin siya ni Tom tungkol sa kanyang namatay na anak, umalis si Alan. Samantala, nagulat sina Nemo at Ishmael nang makakita sila ng pulbos sa control room bago magsara ang isang libro sa kanilang likuran. Ibinigay nila ang pulbos kay Mina, na pinag-aaralan nito at natuklasan na ito ang ginagamit ng mga photographer upang lumikha ng flash. Binisita siya ni Dorian at ibinahagi ang kanyang sekreto, ang nawawalang larawan sa kanyang tahanan ay mahiwaga, at ito ay tumatanda sa halip na siya. Hindi siya pwedeng tumingin dito o mawawalan siya ng kapangyarihan. Niligawan din ni Dorian si Mina at nakikisalo sa inumin, ngunit nang mabasag ang baso, nahiwa niya ang daliri nito. Ang amoy ng dugo ang nagpa-excite kay Mina at nauwi sila sa halikan na ikinainggit ni Jekyll habang nakamasid siya sa malayo. Ang kanyang panloob na si Hyde ay nagpapaalala sa kanya na maaari siyang mapansin ng mga babae kung iinom siya muli ng elixir, ngunit bago siya mawala ng kontrol, pinutol siya ni Nemo. Sinabi ng kapitan na hindi niya gusto na sirain ng halimaw ang kanyang barko, at ipinaalala sa kanya ni Jekyll na mayroon siyang madilim na nakaraan bilang isang pirata kaya hindi siya makapagsalita. Pagkatapos ay bumalik si Jekyll sa kanyang silid at laking gulat niya nang matuklasan niyang nawawala ang isa sa kanyang mga bote ng elixir. Agad niyang ipinaalam kay Alan at inakusahan si Skinner na nagnakaw nito dahil wala sa kanila ang nakakaalam kung nasaan siya. Nang sa wakas ay dumating na sila sa Venice, mayroong isang karnabal na nagaganap, at sa pamamagitan ng pagtingin sa mga blueprint ay nahulaan ng koponan na ang Phantom ay magpapasabog sa lungsod.
Ang grupo ay naghanda upang simulan ang paghahanap para sa mga pampasabog, ngunit sa sandaling maabot nila ang lupa, ang mga bomba ay sumabog at ang mga gusali ay nagsimulang gumuho sa isang chain reaction. Dapat nilang sirain ang isang partikular na gusali upang mapigilan ito, kaya kinuha ni Tom ang sasakyan ni Nemo at umalis kasama sina Alan, Dorian, at Mina, ngunit tumanggi si Jekyll na sumama dahil natatakot siyang palayain si Hyde. Sa sandaling magmaneho ang koponan sa mga kalye, pinalibutan sila ng mga tauhan ng Phantom at pinagbabaril sila. Sa palagay ni Dorian, ipinaalam ni Skinner sa kanila na darating sila at tumakas siya. Sinubukan ni Alan at Tom na bumaril ngunit napakaraming lalaki, kaya tumalon si Mina mula sa kotse at umakyat sa dingding gamit ang kanyang kapangyarihan upang mabilis na kainin ang lahat ng masasamang tao ng walang awa. Habang patuloy na gumuguho ang mga gusali at sinimulang sirain ang barko, nakita ni Alan ang Phantom sa malapit at tumalon din siya para sundan siya. Naiwan si Tom na mag-isa sa pagmamaneho at pagkatapos na makaiwas sa maraming bumabagsak na mga labi, sa wakas ay nahanap na niya ang tamang gusali at nagpaputok ng flare, kaya nagpaputok din si Nemo ng rocket na sumira sa gusaling iyon at sa wakas ay nagtapos ang domino effect. Habang lumalakas ang pagsabog, bumaliktad ang kotse at na-stuck si Tom sa ilalim nito. Sa barko, ipinahayag ni Dorian na siya ang aktwal na espiya at binaril si Ishmael. Samantala, sinundan ni Alan ang Phantom sa isang sementeryo at nagpalitan sila ng ilang atake. Sinaksak ng Phantom si Alan sa balikat at sinuntok siya ni Alan, na naging dahilan ng pagkahulog ng maskara at nagpakita ng kanyang pagkakakilanlan. Siya talaga si M, na nangangahulugang siya si Moriarty, ang maalamat na kaaway ni Sherlock Holmes. Tumakbo palayo ang Phantom at ibinato ni Alan ang kutsilyo pabalik sa kanya, ngunit hindi ito sapat para pigilan siya. Pagkatapos, ang koponan ay bumalik sa barko at nahanap ang nanghihina na si Ishmael, na ginamit ang kanyang huling hininga upang sabihin sa kanila ang tungkol kay Dorian. Sa sandaling iyon, lumabas ang exploration pod ng barko at ipinakita si Dorian na paalis upang makipagkita sa Phantom. Ang grupo ay agad na nagsimulang sumunod sakay ng barko at sa paglalakbay, nakakita sila ng isang recording na iniwan ni Dorian. Nagsimulang tumugtog ang boses ng Phantom na nagpapaliwanag na nagtatrabaho rin si Reed para sa kanya at ipinadala niya siya upang pagsamasamahin ang grupo ng kusa para makakuha si Dorian ng sample ng kanilang mga kakayahan. Ninakaw ni Dorian ang bote ng elixir ni Jekyll, kinuha ang dugo ni Mina kasama ang basag na salamin, kinuha ang balat ni Skinner nang tulungan niya ito, at kumuha ng mga larawan ng teknolohiya ni Nemo. Na-recruit si Alan dahil siya lang ang may kakayahang hulihin si Hyde. Sa mga sample na ito, makakabuo siya ng mga super soldiers na ibebenta sa panahon ng digmaan. Habang nakikinig siya, napansin ni Jekyll ang kanyang panloob na si Hyde na nahihirapan dahil sa kakaibang frequency ng recording, at sa sandaling iyon ay inanunsyo ng Phantom na sasabog ang barko kapag natapos na ang record. Iyon nga mismo ang nangyari, at ang buong barko ay umuga habang ang tubig ay nagsimulang bumaha sa silid ng makina at hinihila pababa ang ilang mga tripulante. Hindi na magawang mayangat ni Nemo ang Nautilus dahil dito, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na selyuhan ang silid ng makina kasama ang mga lalaki sa loob para sa higit na makakabuti. Kinumbinsi ni Hyde si Jekyll na makakatulong sila, kaya tumakbo siya papasok sa silid bago ito selyuhan at kinuha ang elixir para mag-transform sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay lumangoy siya pababa sa ilalim at gamit ang kanyang lakas, hinila niya ang lever at binuksan ang mga balbula, na agad na umagos sa barko at pinahihintulutan itong muling makaakyat. Habang sinusubukan ng lahat na ayusin ang mga bagay, nakakuha sila ng mensahe sa Morse code mula kay Skinner, na pumasok sa pod kasama si Dorian at ngayon ay nagpapadala ng mga direksyon sa koponan na susundan nila. Sa kalaunan ay nakarating sila sa Northern Mongolia, kung saan natuklasan nila ang lihim na kuta ng Phantom. Nagtago sila sa isang kuweba upang hintayin si Skinner, na dumating na may dalang nakakagambalang ulat. Ang kuta ay napakalaki at ang mga kanidnap na siyentipiko ay nagtatrabaho sa mga pabrika 24/7 upang gumawa ng mga super soldier at kopyahin ang mga imbensyon ni Nemo. Habang gumagawa ng plano ang koponan, hiniling ni Dorian kay Phantom ang kanyang painting, na isiniwalat na ninakaw ito ng Phantom para magtrabaho siya para sa kanya. Ngayong naibalik na niya ito, tumanggi si Dorian na lumaban muli. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa kuta at pinatumba nila ang mga gwardya sa labas gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Pumasok sila sa loob at nagsimulang maglagay ng mga pampasabog si Skinner sa paligid ng pabrika habang pinapalaya ni Hyde, Nemo, at ng kanyang mga tauhan ang mga pamilya ng mga siyentipiko,
ngunit sa kasamaang palad ay natagpuan sila ng isang buong hukbo ng mga gwardya. Nagsimula silang magpaputok ng baril, ngunit walang nagawa ang mga armas ni Nemo dahil nakasuot ng full body armor ang kalaban. Gumamit si Hyde ng malaking metal na pinto para ilihis ang mga bala, na nagbibigay ng pagkakataon kay Nemo na labanan ang mga bantay sa lab gamit ang kanyang espada at palayain din ang mga siyentipiko. Samantala, nahanap ni Mina si Dorian sa kanyang silid at nagsimula silang mag-away gamit ang mga sandata, ngunit kahit na nagagawa nilang saktan ang isa't isa, patuloy na gumagaling ang kanilang mga sugat. Biglang nag-ambala si Mina nang mapansin niya ang mahiwagang painting, kaya ginamit ni Dorian ang pagkakataong ipako siya sa kama gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, nabigo siyang makuha ang puso nito, kaya sinurpresa siya ni Mina mula sa likuran at ibinaon siya sa dingding gamit ang sariling espada niya. Pagkatapos ay pinilit niya itong tingnan ang kanyang painting na sumisira sa spell at nabawi ni Dorian ang lahat ng mga taon na kinuha ng larawan mula sa kanya hanggang sa siya ay mamatay. Hinahanap ni Alan at Tom ang Phantom na kasalukuyang nangangasiwa sa kahon kasama ang lahat ng mga sample ng grupo. Nagawa nilang ma-corner siya, ngunit sa kasamaang palad, nahuli sila ng isang gwardya mula sa likuran at kailangan nilang umiwas sa isang pag-atake na nagpapahintulot sa Phantom na makatakas dala ang kahon. Agad siyang sinundan ng dalawa, at sa isa sa mga corridor ay nakasalubong nila ang isang hindi nakikitang lalaki na biglang umatake sa kanila dahil hindi siya si Skinner. Habang patuloy na hinahabol ni Alan ang Phantom, nananatili si Tom upang labanan ang bagong hindi nakikitang lalaking ito. Ngunit patuloy siyang nag-aaksaya ng napakaraming bala. Sa sandaling iyon, dumating ang isang nakabaluti na sundalo at gumamit ng flamethrower upang simulan ang pagsunog ng lahat sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunay na Skinner ay ginambala siya ngunit sa kasamaang palad na sunog din siya. Mabilis na ginamit ni Tom ang pagkakataong tamaan ang likod ng lalaki na naging dahilan upang pumutok ang tangke ng gas at mapatay siya. Pagkatapos ay sinuri ni Tom ang isang nasunog na Skinner, nahuli lamang ng isa pang hindi nakikitang lalaki. Kasabay nito, nahanap ni Alan ang Phantom sa isang madilim na silid at nagsimula silang maglaban, nagpapalitan ng mga suntok hanggang sa mapatumba niya si Phantom at kumuha si Alan ng palakol na handang tapusin ang lahat. Bumalik kay Nemo, pinamamahalaan niyang palabasin ang lahat ng mga siyentipiko habang pinoprotektahan sila ni Hyde, ngunit ang isa sa mga gwardya ay nagnakaw ng ilang elixir mula sa lab at uminom ng mas marami. Nag-transform siya sa isang napakalakas na halimaw kaya nahirapan sina Hyde at Nemo na makipaglaban sa kanya kahit na magkasama. Sa sandaling iyon ay nagpalit ng anyo si Hyde kay Jekyll, kaya kailangan nilang tumakbo ni Nemo. Ang halimaw at si Alan ay magkasabay na gagawa ng kanilang mga pagpatay ngunit biglang sumabog ang mga pampasabog ni Skinner at nagsimulang gumuho ang gusali. Tumakbo sina Hyde at Nemo sa labas habang ang halimaw ay namatay sa mga nahuhulog na labi. Samantala si Phantom ay gumamit ng distraction upang iwasan ang pag-atake ni Alan. Nang subukang pigilan siya muli ni Alan, ipinakita sa kanya ng Phantom na nahuli ng tauhan niya si Tom, kaya lumingon si Alan upang iligtas si Tom at sinaksak siya ni Phantom sa likod bago tumalon palabas ng gusali. Dahil nabasag na ngayon ang salamin ni Alan, kinuha ni Tom ang baril ni Alan at gamit ang kanyang mga turo, nagawa niyang patayin ang Phantom mula sa malayo. Habang ang kahon na may mga sample ay nawala sa tubig, sinabi ni Alan kay Tom na ang bagong siglo ay kabilang sa bagong henerasyon, at pagkatapos ay namatay din siya. Makalipas ang ilang sandali, inilibing ng grupo si Alan kasama ang kanyang pamilya sa Africa, at iniwan ni Tom ang baril niya sa libingan. Nagpasya ang grupo na panatilihing ang koponan at umalis upang magsimula ng bagong pakikipagsapalaran. Sa sandaling wala na sila, dumating ang mangkukulam mula sa kwento ni Alan upang simulan ang kanyang ritual na nagpapayanig sa libingan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.